Yo, good morning. So yun na nga, andito ko ngayon sa lote ko dito sa Florida Sun. Ayan. So napadaan lang ako kasi may pinuntahan ako. Ang tagal ko naka-standby sa tapat ng Florida Sun. Sabi ko, tika lang, puntahan ko nga muna yung lupa ko, silipin ko kung ano na nangyari. Baka pinakatayo ng bahay. So far, ito ang nakatayo. Ayan yung mga nakatambak. So, pakita ko sa inyo. So, ito ang aking lupain. Ito ang sa friend ko to. Itong mga nakatambak na to dito. So, may usapan kami dito. Kaya, dito siya nakatambak yung mga materialis nila. So, at least, may ano na ang aking lote. May nakatira na. May nakatira ng mga materialis ng construction. So, ito mula dito sa poste hanggang dun sa bakod ng bahay. Akin to. So, hanggang dun sa may ano. So, yan. At least nakita ko na. Kasi yung ginagawa nilang bahay. Yung kaibigan kong engineer. Ayan, may ginagawa silang bahay dito. Sa kumare ko din niya bahay. So, ito yung lupa ko. So, dito sila nagtatambak ng mga materyales. Hanggang December sila dito. Okay lang kasi hindi ko pa naman mapapatayuan agad. Hindi pa ako nananalo sa loto. Pag bigla ako nanalo sa loto, so magpapatayo na ako. Mawala na sila dito ng pwesto. Papatayuan ko na to ng bahay. Sa ngayon, sila muna ang sila muna ang gagamit. Yan. So, may kaibigan kasi akong engineer. Marami siya ditong project sa Florida Sun. Kaya siya muna ang gumagamit nitong aking lupa. Yun na nga, pupunta ako ng ospital. Wala akong parkingan. So, nagparking ako dito sa mga kondo. Kaya lang hindi pala ako pwede dito kasi may mga may-ari pala ang parkingan dito. Ayan. Ayan. Tinuturo ako ni Kuya sa isang pwesto. Ayun. Pwede naman ako mag-parking dito sa loob ng subdivision, sa tapat ng ospital. Kasi, lot owner naman ako. So, pinakita ko nga sa kanya. Alam na kilala naman niya ako. Sabi ko, Kuya, lot owner naman ako. Pwede naman ako mag-park dito, diba? Katapat lang naman kasi ng ospital to. Ang hirap-hirap mag-park sa ospital. Nakailang ikot na ako. Kaya pumasok na lang ako dito sa subdivision kung saan may lupa ako. Pinapapark niya ako doon sa kabilang pwesto. Kasi nga ito pala na parkingan ko. May mga may-ari na ito ng lot owner ng condo. So yun na. Park na ako doon sa tinuro sa akin ng guard. So yun na nga, nagparking na ako dito. Dito ako tinuro ng guard. So dito sa may gilid ng highway. Napakaganda ng subdivision na to. Tingnan nyo ito mga condo na to. Mga condo yan. So ang ganda nito talaga. So ako, yung lupa ko, dun pa sa part na yun. Dun. Natatanaw sa gate kapag pumunta ka sa gate. So ang ospital kasi, ayan lang oh. Ayan, ospital na yan. So dyan ako pupunta kasi. Dito ako nagpark. May ari pala dito, may mga condo na siya. Ay, may mga ari ng condo. So bawal ako dito ako pupunta. So, yan, halabas na tayo sa guard. Nakipark ako kasi ang hirap ng parking doon sa ospital. Paikot-ikot na ako. Buti pa dito, pasok na lang ako dito. So, ayun na nga. Tara na at papa-check up. Kuya, pa-check up na ako. Sagit lang ako. Ayan si Kuya. Oh, ayan ang guard namin dito sa Florida Sun. So, ayun. Ang ganda dito talaga kasi nga ito nagustuhan ko dito sa subdivision na to. Dahil lapis sa ospital. Tingnan nyo, ilang kembot lang, ospital na. Ayan, ospital na, emergency room. Tapos mamaya ipakita ko sa inyo yung bahay ko. Yung lupa ko. Pagpasok ko pa lang sa gate, tanaw mo na kaagad yung lupa ko, yung bahay ko. Kaya, grabe. Dito ako magpapatayo ng bahay dun sa subdivision na yon kapag nagkaroon na ako ng pera.
Para pag tumanda na ako, gagapang na lang ako papunta ng ospital. So yun na nga, tatawid tayo, punta tayo ng ospital kasi meron akong appointment. Meron akong nararamdamang kakaiba, kaya magpapa-check up tayo ngayon. Kasi, syempre, nagkakaedad na, tumatanders na. Kailangan meron tayong alam kung ano na nangyayari sa health natin. Although, marami tayong mga iniinom mga vitamins, mga food supplement. Syempre, mas maganda pa rin yung magpatingin tayo sa doktor. Meron akong naramdamang kakaiba na may ikukwento ko sa inyo. So sana pinagtatawanan nga ako ng tatay ng mga anak ko kasi ang arte ko daw. I'm okay daw, wala naman akong sakit. Sabi ko, wag ka mag-alala, mura lang to. May life insurance ako. Kaya hindi ako nag-aalala sa mga bayarin, sabi ko sa kanya. Tatawanan lang ako kasi may ginawa kasi akong kakaiba. So mamaya, ikukwento ko sa inyo kung anong nangyayari at anong result. So, yun, dito na ako sa ospital. Today nga pala is August 24, 2024. Pasok na ako dito. Sa OPD pala ako pupunta. Maghanap ako ng doktor. So, pupunta tayo ng 6th floor para sa OPD. 6 now. 6th floor. 6th floor tayo pupunta. Dito na ako, pero mag-antay ako ng 11 a.m. Cut off ako. So, daming tao, grabe. First time ko nakaakit dito sa OPD ng Gentry bed. Kasi madalas din kasi ako sa Gentry doktor na papacheck up. Ngayon, waiting ako mag-11 a.m. Kasi gusto ko na magpa-ACT. Pero sana mas na lapid-lapid lang. Naalala ko dati ng pa-ACT ako sa clinic ng last year alay. Naglangkad ng lakad kung saan-saan. So, try ko lang din dito sa Gentry bed. Meron din akong try for Gentry doctor. Kasi kapag may nararamdaman kasi ako kakaiba, nagpapacheck up agad ako para makiliar. Pero sa awa ni Lord, lahat naman clear. So ano lang ako, alerto lang ako kapag may nararamdaman ako kakaiba sa sarili. Para naaagapan natin yung health natin. Daming tao. Dito na nga, tapos ang ating pag-aantay. Ang bilis lang pala magpa-ECG. Yan. Ako agad yung result, yung reading lang. Pero, hindi pa talaga ito yung result. Sa Tuesday ko pa makukuha dito sa ECG. So, hindi naman ako marunong magbasa nito. Sana okay lang. Ayan. So, malalaman ko pa ang results ng official results sa Tuesday. Tapos na. Sa Tuesday na rin ako magpapalaboratory. Marami akong ipapalaboratory kasi sabi ng doktor, ano daw, sa age ko na to, dapat daw ay meron na rin ako maintenance na, kasi nga, I'm thunders na. Dapat meron na ako maintenance na tinitake. So, nagtaka siya bakit wala pa kahit isa. Kasi nga, healthy naman talaga ako. Ayan, oh. So, babay, naalis na ako. Labas na ako dito sa hospital. So, kailangan ko nang pumunta sa car ko. So, yun. Kailangan ko kunin ang result ng ECG ko sa Tuesday pa. Nagulat ang doktor kasi nga, bakit daw karamihan sa edad ko, wala pa akong maintenance. Grabe naman, para namang thunders na talaga ako, sabi ni Doc. Ayun, wala pa talaga akong maintenance. Mga vitamins lang. So, ayun, kaya ako nagpa-ECG. Kasi ganito yun, kwento ko sa inyo. Ayan, kaya ako nagpa-doktor kasi kahapon, naglilinis ako ng CR.
So, syempre, mas nakakulob ako sa CR. Feel na feel ko, kumakanta-kanta pa ako habang nagkukuskus ako ng CR. Ay, sumikap ang dibdib ko. Sumakit ang ulo ko. Sex bomb, sex bomb. Hindi, joke lang. Sumakit ang ulo ko. Tapos di ako makahinga. Sumakit yung dibdib ko talaga. Gumagano'n ako. Siguro dahil nga sa detergent or sa panglinis ng CR kasi sobrang dinabihan ko talaga siya. At nakakulog pa at kanta ako ng kanta. Siguro dahil doon. Tapos, ayun, napahinga ako. Tapos, sinilot-hilot ko siya ng paw. So, buong mag-afternoon, buong maghapon, ang sama na ng pakiramdam ko. Hanggang kinabukasan, kaya sabi ni Amber, si Aaron, magpa-check up na talaga ako. Dapat kahapon pa nila ako pinadadala sa ospital. Naghahanap na yung mga anak ko ng driver para magpa-ospital na daw ako. Eh, ayoko naman. Sabi ko, kaya ko naman. Ayoko magpa-drive. Saka, hindi pa ako mamamatay. Sabi ko gano'n. Nagpahinga lang ako. So, ngayong umaga, Saturday, dapat nga magta-training ako. Papunta nga ako dun sa katikista training kasi may training pa kasi kami. Eh, ayaw ng anak ko. Sabi niya, Mami, ang kulit mo talaga. Magpa-check up ka muna. Kasi, Kuya, thank you. Ito na ako. Tapasok na ako sa car. So, sabi niya, Mami, magpa-check up ka muna. Huwag ka makulit. Samahan pa nga dapat ako ni Amber. Ako, tinakasan ko kasi ayaw may kasama. So, imbis na sarili ko lang iintindihin ko, may iintindihin pa ako. Yung anak ko, intindihin ko pa yun. Ay, ako, sabi ko, kaya ko naman mag-drive. Ako na. So yun, tinakasan ko. Before nga ako magpunta ng ospital, gumalagala pa ako eh. So, andito ako, bago ako pumunta ng ospital, dito ako pumunta. Pinuntahan ko yung lupain ko. Tapos tinatanong ako ng anak ko, sabi niya, Mami, nasaan ka ba? Tinakasan mo na ako. Sabi ko, magpa-check up ka, sasamahan kita. Sabi ko, andito ako. Tinignan ko yung lupain ko dito sa Florida Sun. Sabi ng anak ko, pasaway ka talaga, Mami. Sasamahan kita, sabi ko, magpa-check up ka. Nagpunta ka pa talaga dyan, ang init-init. Padora-dora ka pa talaga. Sabi ko, okay lang ako na. O, so ito na nga, para manahimik, pinagbigyan ko. Di, pumunta ako ng ospital para malaman ko kung talaga may sakit ako. Kasi nga, alam ko lamang, wala akong sakit sa puso. Eh, mayroon akong sakit sa puso dahil madalas ako nasasaktan. Nabobroken hearted, yun lang. Pero, literal na sakit sa puso, malamang wala naman. Pero syempre, kailangan ko lang pa-check up. Kasi nga, sabi nga ni Doc, ay sa edad ko, dapat daw, ay, nagpapa-check up na, may mga maintenance na, baka daw yung nararamdaman ko mga sakit-sakit na ganyan, baka daw side effect na ng iba kong sakit, baka daw mataas yung cholesterol, o ano, ganito. Basta may gano'n siya sinabi. So, may mga laboratory test ako, ipapa-laboratory, ipapa-check up ko sa Tuesday. Kasi nga, holiday nga, diba? So, yon ang nangyari. So, napa-ECG ako. Ito na ang result. Yung babasahin lang. Pero, doktor talaga ang magbabasa nito. Hindi na marunong magbasa nito. Ngayon, kung gusto ko na daw magpa-check up at di ko na maantay yung Tuesday, ay ibabasa ko na sa ibang doktor to kung talagang emergency na. Binigyan naman ako ng doktor ko ngayon ng pain reliever sa sakit na nararamdaman ko. Kasi meron pa ako nararamdaman na sakit. Kasi siguro dahil nalamog-lamog ko siya kahapon kakahilot. Pag gumihinga ako na malalim, para may tumutusok. Para may tumutusok lang naman siya. So, yun. Eh, yun nga, medyo alarm nga lang to mga bata. Na-alarma din ako, kakonti. Kasi ngayon tatay ko biglang namatay nang walang sign. Bigla na lang siya inatake. Namatay, na stroke. Eh, may lahi pa kami na ganun. High blood ata yun. O, parang ganun. Eh, hindi siya naagapan. Hindi kasi nagpa-check up. Eh, kaya nga, kaya kailangan ko magpa-check up na habang may may time pa. So, hindi pa naman ako siguro kukunin ni Lord. Hindi naman ako takot mawala. Kasi, lahat naman tayo pupunta doon. Siyempre, may mga tao na kailangan pa ako. Tulad ng mga anak ko, kailangan pa ako. So, ayoko malungkot sila, may stress sila na wala ako. Ako naman, wala naman akong problema. Ready naman na ako. Pero syempre kulang pa kasi ang kailangan kong gawin. Kailangan ko pang gumawa ng maraming kabutihan kasi pangarap ko maging santa. So kulang pa 'yung nagagawa ko, hindi pa ako nakakagawa na mabubuti. Kaya kailangan ko pang
mag-enjoy, gumawa ng mabuti. Para pag namatay ako, maging santa ako. Wala pa nga ako nagagawa eh. Kaya hindi pa ako ready, Lord. Bigyan mo pa ako ng maraming pagkakataon na makagawa ng maraming kabutihan para pag namatay ako ay maging santa ako. Yun ang pangarap ko. So yun lang po ang aking moment sa araw na ito. August 24, 2024, kaya ako nandito at nagpa-check up. Hindi ako naka-attend ng training namin sa katikista. So, ano ba yan? Nakatapak-kumpo ko. So, ibig sabihin ay pagkakapera ako. Charot. So, I go na, and I go. Thanks for watching sa aking diary for today. Bye-bye!